Hi guys, welcome to my vlog, and for today's video, samahan nyo kami ni Abby para pumunta ng Cebu, manalangin kay Mama Mary sa Simala at pumunta ng Carcar City at mamasyal para sa aming 60th year anniversary at bumisita kay Senior Santo Niño para magpasalamat sa lahat ng blessings. After New Year, relax muna kami medyo sa family namin kasi ang daming ganap last year at yun, pumunta kami balik sa LTO para kumuha ng medical at ito, nag-attend kami ng New Year party sa mga dating kasama ni Abby sa school sa Panglao at after nagpa-pedicure. At ito, na-receive ko yung bagong parcel na dumating sa bahay. At after dyan, pumunta ako ng Talibon, bumalik ako para kumuha ng certificate. At ito pala yung order ni Mads Sara na hindi niya nakuha nung New Year kasi late na. Nagsimba na kami at wala ng tao at hindi na na-pick up, so tomorrow morning na sila nag-celebrate. At ito, isang order, money cake for 70th birthday. Ito, maraming salamat pala sa nag-order. At another, ito yung plantita theme. At ito yung McQueen car. So dalawa yung nag-order, dalawang order sa isang customer at ito yung Spider-Man design. So palagi ini-order na ito na design sa amin. So before ako pumunta ng Cebu, gumawa ako ng cake para sa mga customers namin na nag-order. So nag-advance na akong gumawa at prepare para pick up na lang habang nasa Cebu na ako. So si Mama yung nagbantay na ng shop for pick up ng mga orders. And early in the morning, nagbiyahe na ako papuntang Bilar para doon ako matulog. At ito yung Christmas tree sa May Alicia. And the morning, pumunta na kami ng pier sa Ubay para doon kami sasakay via Cocalyong from Ubay to Cebu. More or less 2 years na yung biyahe ng Cocalyong from Ubay to Cebu. Very convenient sa amin kasi malapit lang yung Ubay sa Mabini. So yung biyahe niya is from 8 AM to 12 noon. So total of 4 hours yung biyahe. So sakto lang para yung 4 hours na biyahe, pwede pa kaming makatulog sa barko. So ito yung may malapit sa pier ng Ubay. Ito yung parang shortcut din, coastal way, coastal road papunta dun sa pier. So ito yung barko. And yung nagustuhan ko sa barko na to is malinis siya. So dalawa lang yung type ng ticket dito, economy at tourist. So 50 pesos lang yung difference, and I recommend na mag-tourist na lang kayo kasi very convenient yung upuan, pwede kayong makatulog, adjustable siya. At ito yung view sa itaas ng barko at madadaanan nyo itong mga islands papuntang Cebu. So ang ganda ng view dito. So yung 4 hours pwede kayong pumunta sa itaas ng barko para mag-viewing. This time papunta kami sa South Bus Terminal kasi doon kami sasakay papuntang Simala.
Dito is air condition yung terminal, unlike sa Bohol na open air lang. So very convenient dito kasi ang init sa labas ng terminal, and organize yung sistema nila dito. Nasa dulo kami sa door 7 yung aircon bus na sasakyan namin. So may van, may minibus at meron ding bus. So yung pinili namin is bus para at least komportable kami papunta doon. Actually malapit lang yung Simala kasi parang sanay na akong magbiyahe na malalayong lugar. So malapit lang siya, pero yung problema kasi dito sa Cebu City is yung traffic. So nasa mga 3 hours yung biyahe. So ito yung favorite na at sikat na pagkain dito, yung chicharon. So kumain ako kasi hindi pwede itong dalhin sa Bohol kasi pork. So kainin na lang natin. At ito, bumaba kami sa may 7-Eleven at sumakay na lang kami ng habal-habal papunta doon sa itaas, doon sa kay Mama Mary. At yung pamasahe is 100 back and forth na. So dalawang pasahero yung pwedeng sumakay sa isang habal-habal. At yung bag namin, iniwan namin doon sa may bahay. Walang bayad, pero donation lang yung ina-accept nila. Ito yung area ng mga habal-habal drivers. So mag-aantay din yung mga driver sa inyo pagkatapos nyong bumisita kay Mama Mary. So may marami din ditong pwedeng bilhin ng mga souvenirs. At bumili na rin kami ng bulaklak dyan. One rose na bulaklak para kay Mama Mary. So walking siya papunta doon sa taas. And at least dito hindi ko na feel yung pagod. Very excited ako para umakyat doon sa taas. At yun nga, dito sa Simala, napakaganda ng structure building niya. Ang daming tao. So chill lang. May mga pwede kayo mag-picture taking dito. At ito yung iconic view talaga ng Simala. So at this time, nakarating kami sa Simala mga 5 PM na. Yung close is 6 PM. So perfect timing siya kasi hindi siya mainit at hindi na siya madaming tao pero hindi na yung siksikan. So sakto lang. At yun nga, hindi siya mainit. So pwede kaming mag-picture dito. At after ng picture, umakyat na kami papunta sa taas. So makikita nyo medyo less na yung mga tao. So kung magpipicture kayo, wala na masyado dumadaan. Kasi yun nga, 6 PM yung closing time. So around 5 PM na kami nakarating dito. So dito hindi ko na feel yung pagod ng biyahe from Mabini. Pag andito ka sa Simala, iba yung parang energy na nararamdaman mo kasi yun nga, nandito si Mama Mary. This is my second time na pupunta dito. And last time, visit lang talaga. At this time, nagpa siya ako na i-vlog na siya. Kasi yun nga, hindi siya araw-araw pumupunta ako ng Simala. At least mayroon akong video na pwede kong ma-review, tingnan ko ulit. Kasi yung presence talaga, yung energy na mafe-feel mo dito sa area, dito sa lugar ng Simala, ibang iba talaga.
nakaka-excite at very powerful yung presence ni Lord at ni Mama Mary dito. Mahaba yung lalakarin mo at ito yung parang chapel o yung church na pwede kayong magsimba. So that time parang may novena lang. At ito yung way papunta doon sa loob para bumisita kay Mama Mary. So this time walang masyadong tao na, 1 hour bago mag-close. So dito yung mga saints natin. Siguro kung dumating kami ng mas maaga or maybe morning, ang daming tao talaga dito. Which is not good. Kaya perfect timing, 5 p.m. Okay lang siya. Yun nga, double time na lang kami kasi baka ma-cut off din kami. So at this area, dapat iwan na namin yung sapatos namin kasi bawal na dalhin or magsuot ng sapatos papunta doon sa loob. Kasi yun nga, marumi yung sapatos at respect na lang natin doon sa loob. Dapat malinis yung area doon sa loob. So pwede nyo lang ilagay dyan sa tabi, ayusin lang natin kasama yung ibang sapatos mga kasama mo. And dito nagtanong ako kung pwede bang mag-film. Okay lang naman daw, pero dapat observe, silence lang at behave lang tayo. So dito konti lang yung mababa yung pila, pero hindi gaya ng maybe same sa morning na ang daming tao na magsisiksikan talaga. So antay lang kami. And malinis yung floor naman guys, kaya huwag kayong mag-alala. And yun nga, we have to maintain cleanliness doon sa loob ng simbahan. So yun, makikita natin yung si Mama Mary. Actually dalawa siya, sa harap at sa likod. Then doon sa likod, yun yung si Mama Mary din na pwede natin siya lapitan at magdasal tayo para sa kanya. So antay-antay lang. So sa likod ko is konti na lang yung tao na nakalinya sa likuran ko at that time. And grabe guys yung presence dito sa loob nung palapit na kami kay Mama Mary. So kayo guys na nanonood, pwede kayong magdasal. Actually, I pray for all naman. Not for ourselves, but for everyone. World peace. So, diba? Pasalamat tayo sa lahat ng blessings kahit sa mga parang hindi masyadong maganda mga pangyayaring naganap sa mga nagdaang taon. Still grateful for the life and all the blessings. Kasi yun nga, nakasurvive tayo sa lahat ng mga calamities nung Odette, pandemic, lindol. So matagal-tagal na din ako hindi nakabisita dito sa Simala kay Mama Mary. So at this time, yung phone ko nilagay ko na lang sa dibdib at hindi na ako, binaba ko lang yung phone at yun nga, nagpray na ako. Pero yun guys, makikita nyo si Mama Mary ng malapitan.
Hindi ko na tinuto kasi yun nga, serious na ako dito. Kasi yun nga, behave tayo. So sa after nyo makalapit kay Mama Mary, pwede kayo dito mag-standby for a short time for prayers talaga. Kasi hindi tayo pwede doon magtagal sa may linya doon sa itaas. So dito pwede tayo mag-pray. And yun nga, may security na move forward na lang after. So di dapat tayo magtagal kasi mata-traffic. So thank you Mama Mary for all the blessings, and until next time, makaka-visit din ako. And after dyan, meron tayong area na pwede tayong magdasal. So meron silang mga iba't ibang colors, depende sa prayers mo. So 3 yung pinili ko. So yung price pala dito is 40 pesos. So malaki na yung candle niya. So yung nagtitinda is doon lang sa loob, 40 pesos each candles. So pray tayo at thankful sa lahat ng mga blessings. And yun nga, sa ibang tao, pray din tayo sa ibang tao na nakakaranas ng problem. Sana matulungan ni Mama Mary lahat ng mga tao na may mga problema din. And thankful for all the blessings. And bumili ako ng singsing as remembrance at that time. So pauwi na kami. At ito yung iconic view talaga ng Simala. So yun nga, almost 6 PM na at that time. So wala nang masyadong tao. At yun, nakauwi na kami doon sa Karkar City, dito sa my family or sa auntie ni Abby. At may free karaoke. And after dyan, kinuha kami ng kapatid ng lola ni Abby. Sa Karkar City pa din. At yun, nag-lunch kami sa bahay nila. Thank you po pala sa pagkain at accommodation. And then after, hinatid kami sa syudad, sa Cebu City. At dito na lang kami nag-drop sa SM Seaside City. Kasi before kami umuwi, spend time together naman kami with Abby. So, napagpasyahan namin dito na gumala lang. At pupunta kami doon sa may skating. At least matry ni Abby kasi before hindi pa na-try ni Abby, so gusto kong turuan siya kung paano kasi wala ito sa Bohol guys. So ito, mag-fill out ka lang ng waiver at after dyan may magbayad ka muna doon sa counter at after wait lang tayo sa may schedule kasi every 2 hours yung schedule guys, hindi pwedeng pumasok agad. So schedule siya every 2 hours. So ito, may napili na kaming size ng sapatos and nag-avail kami ng locker, isang locker para lang sa mga bag namin. Then yung sapatos guys, pwede nyo na lang iwan dun sa bench or sa inupuan nyo. Sabi ng assistants doon, dapat ipasok pero malaki yung sapatos naman guys and 50 pesos yung locker. So yung iba iniwan lang nila sa may tabi, so iniwan na lang din namin. Yung sinecure namin is yung 2 bag namin kasi baka mawala at parang bawal dalhin yung bag sa loob. So ito, nagsuot na kami. Actually guys, yung sapatos medyo mabaho siya guys. So mas mabuti kung magsuot kayo ng socks talaga. At naglagay ako ng alcohol kasi medyo mabaho siya guys. Yung napansin ko, yung sapatos hindi nila ini-spray, yung helmet lang. Pero yung helmet medyo may amoy siya guys. Kasi yun nga, yung gumagamit dito for 2 hours, pagpapawisan ka talaga.
Kaya the whole day gamit siya, so medyo mabaho na siya guys. So mas okay magdala kayo ng alcohol at pabango after gumamit kayo ng alcohol kasi medyo mabaho siya guys. Pero yun nga, tiis lang, at least matry namin. And then this time papasok na 3 to 5 PM yung schedule kasi na naabutan namin. And then dapat magsuot kayo ng helmet guys for protection, baka kasi matumba kayo. Yung iba hindi na nagsusuot ng helmet, pero yun nga, may waiver, bahala na kayo. At this time na-realize namin na kailangan palang mag-avail sana ng polar bear kasi ako okay lang kasi nakatry na ako at sanay na ako, pero si Abby medyo nahihirapan. Kaya at that time parang gusto namin kumuha ng polar bear, pero nung bumalik ako dun sa loob, sabi nila wala ng polar bear, availed na lahat and may naka-reserve na. Pero yun, nagpa-reserve na lang ako, baka kasi may mag-early na mag-out or umalis na, so tatawagin na lang yung pangalan ko kasi yun nga, yung sitwasyon ni Abby, nasa gilid lang siya and 2 oras hindi niya mai-enjoy. So yung ibang mga tao dyan or yung mga bata, especially mga bata, may mga polar bear. At yan, that time nagtanong ako ulit kung mayroon ng polar bear, pero wala pa rin. So binalikan ko na lang si Abby na, so ako guys, medyo sanay na ako kasi nakatry na ako before at madali lang siya. Basta kung gusto mo, matutunan mo talaga. Kung meron lang ito dito sa Bohol, aaraw-arawin ko kasi gusto kong parang masanay ako. Yung ibang, kagaya ng ibang mga yun, example yung bata, so sanay na siya. Gandang tingnan pag sanay ka na. So this time tinuruan ko si Abby, pero yun nga, for first timer mahirap siya at careful lang, baka kasi matumba at mabagok yung ulo mo. Pero yun nga, slowly but surely tuturuan natin si Abby. At least first lang is yung balancing lang at paano gamitin yung shoes, skate shoes, ang tawag dyan sa sapatos na yan. So meron siyang parang stopper sa harap at sa likod at balance lang, then sway. So yun yung ibang mga bata, may mga polar bear, so yun yung wala na, reserve na. So while waiting, holding hands muna lang kami at papunta dun sa dulo at pabalik. Paikot-ikot lang yung mga tao guys, one way lang para hindi kayo magbanggaan, pero kami sa gitna. So yun, holding hands, baka kasi matumba.
Jai. Buti bumangga ka ha? Mabangga ka. Bisig mabangga ka. Move up, guys. Picture, baby. Picture. So after doon, nagutom kami kaya kumain kami dito sa may isang shop. At ito yung cake at nagtry kami dito para at least matry namin yung cake sa Cebu. May ice cream din sila pero hindi kami nag-ice cream kasi malamig yung sa loob. Actually dito is swerte kami kasi na-offeran kami ng 50% dun sa cake. So 175 yung cake, so 50%, so half the price na lang siya. At yan, napaka-appetizing niyang tingnan. Nanay ni Rhea? So small cake lang siya pero enough na sa amin to. So nag-order na lang kami ng cold coffee para later hindi kami masyadong antukin sa biyahe. So dito sa SMC side, ang daming tao this time. Yeah, nag-elevator na lang kami kasi sobrang pagod na din. Then sa baba kami para kunin yung bag na iniwan namin. At after sa SM, pupunta kami ng Santo Niño Church para mag-attend ng mass. Pero almost 6 PM na at that time. So parang wala na kaming time para mag-attend ng mass kasi meron pa kaming bibisitahin. So managkot na lang. Ang daming tao at that time kasi Sunday mayroong mass. So ibang tao na sa labas na sa gilid. At ito yung papasok kami, yung security guard nag-advise siya na next time kung pupunta kami dito, kung papalapit na yung fiesta, huwag magdala ng malaking bag, dapat maliit lang. So kami nagdala kami ng malaking bag kasi papawid na din kami ng Bohol. So 2 days 1 night lang kami dito, so may at least 1 bag lang na dinala namin. So yun nga, hindi siya advisable kung pupunta kayo dito guys ng papalapit ng fiesta or during fiesta. Huwag kayo magdala ng bag kasi sobrang sikip na ng daanan. So mahihirapan kayo. So yun, nagpray na lang kami dito sa may Dagkutanan. Maraming salamat Santo Niño sa lahat ng blessings na
binigay nyo sa amin at blessings na binigay nyo kay Abby at sa akin at sa family namin. Maraming salamat, and we ask for your forgiveness and guidance, and thank you for all the blessings. So after dyan, pumunta kami dito sa may Coulon area kasi may bibilihin lang at ikot-ikot lang muna before yung barko namin at 8 p.m. So around this time, mga nasa almost 7 p.m. na. So medyo gutom na, so nag-decide kami na Abby mag-take out. So yung pagkain na gusto namin is yung McDo na lang kasi meron silang take-out station doon. So medyo naguguluhan kami kung ano yung kakainin, pero McDo na lang talaga para madali lang. Pero guys, at that time nung naka-order na kami sa McDonald's, yung pag-prepare ng food medyo matagal, nasa mga 15 minutes. Then yung time at that time is 7 p.m. naka-order kami at nag-aantay kami ng ma-release yung order. So mga 7:15 na nabigay yung pagkain. So dapat double time kami pupunta doon sa pier, baka kasi maiwanan kami ng barko. So dumating kami sa pier mga around 7:30 at yun nga, nagmamadali kami, pero sabi ng security, sir, huwag kayong mag-alala sir, take your time kasi hindi pa aalis yung barko. So yung schedule ng barko is 8 p.m. Umalis talaga yung barko at 7:59. So yun guys, kung kayo medyo malilate kayo, mas safe na darating kayo before 7:40, at least 20 minutes. Pero yun nga, yung barko umalis siya ng 7:59, kaya siguro mga 7:50 yun na yung pinaka last. So imagine guys, from Metro Coulon, anong tawag doon, from there going to Pier 1, tumakbo kami talaga ni Abby kasi plano namin mag-taxi pero occupied lahat yung taxi. So while waiting sa taxi, tumakbo na kami papunta doon sa Pier 1 pero wala talagang vacant na taxi. So ending para siyang marathon guys, and kung may zombie apocalypse, maiiwan talaga si Abby, ako yung mauuna. So yan yung pagkain namin, kinain namin doon sa barko while waiting na aalis na yung barko. So yung biyahe is from 8 p.m. to 12 midnight, darating siya ng Bohol ng 12 midnight. So mayroon pa tayong 4 na oras na pwede tayong makatulog. So komportable naman yung tourist area, yung air condition. So ito yun guys, mas better kung pipiliin niyo yung tourist. 50 pesos yung difference lang naman, pero komportable na kayo. And yung seat number na mas maganda guys is yung seat number 1 to 4. Then yung sa kabila, yung 11 to 14, kasi yan meron siyang deck or meron siyang parang table, and then sa baba pwede kayong mas straight nyo yung paa nyo kasi yun nga, sa kakalakad nyo pwede ma-relax yung paa nyo kasi yung ibang seat wala na, para siyang bus, pero yung sandalan niya sa likod okay naman. So ito yung bridge sa may Cebu. So yun guys, maraming salamat sa panonood. Thank you Cebu for very wonderful time experience. At maraming salamat sa family ni Abby,
sa pag-accommodate nila sa amin. Thank you.